Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Department of Energy ang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa rin kumakalma ang galaw ng merkado lalo na sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Ngayong linggo, umabot sa halos 10 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene matapos harangin ng Iran ang bahagi ng Strait of Hormuz. Gayunpaman, tiniyak ng DOE na may sapat na supply ng langis ang bansa at patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa ibang bansa upang masigurong hindi magkukulang ang petroleum products sa Pilipinas. Ang sigurado ko lang dyan, may increase talaga tayo for next week. Hindi kumakalma yung merkado eh. Hataw Balita ngayon. Panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Biyernes, March 13. Ito na ang ika-4 na araw ng pagpapatupad ng staggered basis ng oil price hike. Sa gasolina, nasa piso ang nakatakdang idagdag sa presyo ng kada litro nito, habang nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos per liter ang panibagong dagdag sa presyo ng diesel. Samantala, tataas naman muli ng 5 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy na inaasahang muli ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Mahigpit na minomonitor ng Department of Energy ang mga gasolinahan na may ulat ng hoarding at profiteering sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, umabot na sa halos 1,000 ang natanggap nilang ulat na posibleng paglabag. Mahigit 50 gasoline station na ang pinadalhan ng show cause order upang magpaliwanag sa umano'y irregularidad. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa mga local government unit at sa PNP upang i-verify ang mga ulat at maprotektahan ang mga motorista at ordinaryong mamimili. Mahirap na trabaho po ito pero hindi po pwedeng namin pabayaan kasi naghihirap ang apektado dito. Yung mga consumers natin, yung mga ordinaryong drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, sila po yung nagsasuffer. So we really have to monitor and be very strict. Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng pangamba ng kakulangan ng supply sa langis, inihayag ng Department of Energy na may mga nilagdaan ng exploration projects para sa langis, gas at alternatibong pinagkukunan ng enerhiya ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng mga proyektong ito na mapalakas ang seguridad sa supply ng enerhiya ng bansa. Gayunman, ayon kay Secretary Sharon Garin, aabutin pa ng 5 hanggang 10 taon bago tuluyang maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga naturang proyekto. Dagdag niya, bagamat hindi agad makikita ang resulta, makatutulong ito upang mas maging handa ang susunod na henerasyon sa pangmatagalang supply ng enerhiya. Yun yung kagandahan dyan, yung foresight. Yung foresight ng presidente na yes, probably hindi siya pasasalamatan sa ngayong administration niya kasi hindi pa yan matatapos, pero the future generation will be more energy secured than us today. Hataw Balita ngayon. Tiniyak na Malacanang na sa ngayon ay wala pang planong umutang ang pamahalaan sa International Lending Institution upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakipag-ugnayan na sila sa Department of Finance at sinabi nitong sapat pa ang pondo ng gobyerno para sa mga hakbang laban sa krisis.
Dagdag ng palasyo, patuloy ding naghahanap ang bansa ng iba pang mapagkukunan ng supply ng langis upang matiyak ang sapat na inventaryo. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Hataw Balita ngayon. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may paparating pang mga supply ng petrolyo na kasalukuyang nasa biyahe patungong Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa kanya na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Isang araw ito matapos na ipasa ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Inaasahang mapapabilis na ang proseso ng pagsasabata sa panukalang magkakaloob ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa tuwing may national o global economic emergencies. Ito ay matapos i-certify as urgent ni PBBM ang panukalang batas araw ng Huwebes, March 12. Sa gitna ito ng nararanasang matinding pagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa Middle East. March 11 ang ipasa sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 8418. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo, sa Lunes, March 16, inaasahang ipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill. Kaya makatutulong ang Certificate of Urgency ng Pangulo sa agarang pagsasabatas ng panukala sa Senado. So talagang mag-aantay tayo ng Monday, pero yung malaking gamit niya is for the Senate approval because the Senate cannot take up sa plenary ang ating bill because it's a tax bill just like Afro bill. Kailangan matapos muna ang third reading bago mag-start ang plenary action sa Senate. So dun siya magagamit. Sa ilalim ng panukala, layong amyendahan ng National Internal Revenue Code at maaaring suspindihin o bawasan ng Presidente ang excise tax sa petroleum products sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa pakikipag-ugnayan sa Department of Energy. Ito ay kung papalo o hihigit sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan ang average Dubai crude oil price batay sa Mean of Platts, Singapore. Anumang suspensyon o pagbabawa sa excise tax magiging epektibo sa loob ng 6 na buwan liban na kung paiikliin o pahahabain ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution. Mananatili naman ang kapangyarihang ipagkakaloob sa Presidente sa ilalim nito hanggang December 31, 2028. Kapag tuluyang naisabatas ang panukala, ilang piso rin kada litro ang mababawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. In the end, removal of the excise tax while retaining the VAT, magkakaroon pa rin ng neto ang consumer kung ito ay diesel ng almost 4 pesos 50 centavos o kung ito man ay unleaded, imbis na 10 pesos buo, mababawasan baka magiging 7 piso. Malaking kabawasan pa rin ang magiging net effect pagdating doon sa end user, doon sa gasolinahan. Sa susunod na linggo, 3 session days na lang ang nalalabi sa Kongreso bago mag-adjourn ang session para sa summer break. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Senate Finance Committee sa posibleng laki ng halagang maaring mawala kapag nasuspindi o nabawasan ang ipinagpataw na buwis sa mga produktong petrolyo. Kasunod ito ng pag-certify as urgent ng Pangulo ng nasabing panukalang batas. May humahataw na balita si Jed Neresina. Inaasahang aabot sa mahigit 130 billion pesos ang mawawalang kita ng pamahalaan mula Mayo hanggang Disyembre ngayong taon kung itutuloy ang suspensyon ng excise tax sa langis, ayon sa Department of Finance. Dahil dito, nagbabala si Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, na kailangang maging maingat sa desisyong ito. Binigyang diin niya na ang anumang bawas sa koleksyon ay may katumbas na sakripisyo sa pondo
pondo para sa mga serbisyong panlipunan at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Iginit ng senador na kung sakaling maging batas ang suspensyon ng excise tax sa langis, hindi ito dapat maging hadlang sa pagpopondo ng mga kritikal na programa sa edukasyon, kalusugan at iba pang social services. Bilang tugon sa banta ng kakulangan sa pondo, binabalak ng Department of Budget and Management at Department of Finance na suriin ang mga unobligated at unreleased funds ng gobyerno na maaaring muling ilaan para punan ang mawawala sa budget. Gayunpaman, nagbabala ang economic managers na mayroon itong trade-off dahil kung hindi sasapat ang matitipid na pondo at ang labis na koleksyon mula sa ibang sektor, maaaring mapilitan ang bansa na mangutang muli na magreresulta naman sa mas mataas na pasanin sa interes. Bilang Vice Chair din ng Senate Committee on Ways and Means, formal nang hiniling ni Senator Gatchalian sa DBM ang listahan ng mga proyekto o programa na maaaring bawasan ng pondo upang tapalan ang epekto ng excise tax suspension. Iminungkahi rin niya ang mas mahigpit na pagtitipid sa burokrasya gaya ng pagbabawas sa mga travel expenses ng mga kawani at pagtitipid sa kuryente at gasolina, lalo na't ipinatutupad na ang 4-day work week sa ilang ahensya ng gobyerno. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Nanawagan si Senator Francis Pangilinan na agad nang ilabas ang guidelines para sa 10 billion peso farmers and fisher folk assistance sa ilalim ng 2026 budget ng Department of Agriculture. Ayon sa senador, kailangan na ng sektor ng agrikultura at pangingisda ang naturang suporta sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kung gusto nilang matapos yung guidelines bukas, dapat pwede nang umpisahan yun. So the sooner they release the guidelines, the sooner they'll be able to implement it. Pero dapat right away. Right away. Kasi ngayon nila kailangan dahil hirap eh. Tsaka maapektuhan yung kanilang pagluwas. Kung every other day na lang sila luluwas, edi tataas ang presyo ng yung supply, mababawasan, tataas ang presyo ng isda. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mahigit 2 milyong mangingisda sa bansa ang apektado ng mataas na presyo ng krudo. Sa kasalukuyan, 50 million pesos lamang ang available na pondo para sa fuel subsidy na may halagang tig 3,000 piso para sa limitadong bilang na mga mangingisda. Chair, para sa competition, yung normal na 40 to 50 liters per day na palaot at 25 liters additional, ibig sabihin sa isang araw, dagdag na 500. So para ballpark na lang, 500 per day. Dun sa 25 pesos na dagdag per liter. So kung tumaas pa yan, yung 25 pesos mo, lalaki pa yung 500. Pero as is right now, mapa-aqua o mapa-capture fish, ang estimate nila is 40-50 liters sila kada araw eh. So ang ginagawa ng iba ngayon, every other day na lang nagpapalaot kasi nga hindi na masusustain yung araw-araw sila para makahuli. Nagbabala rin ng mga grupo sa sektor ng agrikultura na maaaring mabawasan ang supply ng isda at tumaas ang presyo nito kung patuloy na hindi makapagpapalaot ang mga mangingisda dahil sa mataas na gastos sa krudo. Hataw Balita Ngayon. Iginiit ng isang House Committee Chairperson na hindi maaaring gawing dahilan ang pambirang krisis sa ekonomiya para palagpasin o huwag hulihin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Reaksyon niya ito sa panukalang kanyang kapwa kongresista na itigil muna ang panguhuli sa mga traffic violator ngayong mataas ang presyo ng langis. Si Rosalie Cos, humahataw.
Ginawa ang mga patakaran para sundin at panatilihin ang kaayusan sa lipunan. Kaya kahit may hindi pangkaraniwang pangyayari gaya ng matinding krisis sa ekonomiyang nararanasan ngayon, bunsod ng lubhang pagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa Middle East, dapat sinusunod pa rin ang mga umiiral na batas. Ito ang reaksyon ni House Committee on Ways and Means Chairperson Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, kasunod ng suhestyon ng kanyang kapwa kongresista sa pagdinig ng House Committee on Transportation araw ng Miyerkules, March 11. Kasi if you allow people to go freely, even if they violate, who is to say what kind of violation? Di lahat na lang magva-violate kasi since hindi naman nanguhuli. So, I think it's ill-advised if that request is followed because true, the intention is good but the effect is going to be diabolical. So, mas magiging magulo, mas nakakasira pa sa ating ekonomiya. Si Suerte Party List Representative Arlene Ayon ang naglatag ng suhestyon sa briefing ng House Committee on Transportation kung maaari bang suspindihin muna ang panguhuli sa mga lumalabag sa batas trapiko sa gitna ng krisis sa langis. Gayunman, agad itong tinutulan ng Land Transportation Office o LTO. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin? Pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli, lalo na sa mga single motor, kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school, or baka pwedeng bigyan muna natin ng status quo. Road safety po ito Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema. Experience lang sa isang tao natin nadakip yung kanilang truck, wala silang, hindi lang na-renew ang lisensya. I don't know kung bakit umabot ng 1 million ang kanilang penalty. Ibig sabihin, sobrang naghirap ang ating mga kababayan. Tapos, I understand, ASEC, na kailangan talaga nating hulihin ang mga violators. Pero baka pwede magkaroon muna ng 2 weeks lang na status quo for the meantime para at least matuwa naman ang ating mga motorista. Ma'am, yung pong penalty based po dun sa nasabi ninyo na charge siya ng 1 million. Kolorum po yan. Bus po yan na kolorum. Kaya po ganyang kalaki yung kanyang charges. Ma'am, may batas po tayo. So, yung mga illegal po kasi yun imagine po natin kung yung sakay niya na accidented po siya, yung mas malaking problema po yun kasi illegal po siyang tumatakbo sa kalye. So, siguro po sa amin, sa LTO, safety na rin ng mga mananakay natin at safety ng karamihan. Siguro mayroon naman pong mga ibang legal na paraan na pwede po silang maghahanap buhay. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid ng konsumo sa langis at enerhiya, magpapatupad din ng 4-day on-site work schedule ang Department of Foreign Affairs mula Lunes hanggang Huwebes, habang naka-off-site remote work arrangement naman sila tuwing araw ng Biyernes na magsisimula ngayong March 13. Para sa mga kababayan natin na may urgent concerns sa DFA, maaaring tumawag sa kanilang hotline na 8834-4000 o mag-email sa ofhelpdeskatn@dfa.gov.ph. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Education na para lamang sa mga non-teaching staff, ipatutupad ang work from home setup tuwing araw ng Biyernes. Ito ay alinsunod sa 4-day work week arrangement na ipinatutupad ngayon ng ilang mga ahensya ng pamahalaan para makatipid ng konsumo sa langis at kuryente. Ayon sa DepEd, hindi kasama sa Friday work from home setup ang mga guro pati na ang mga school-based staff na dapat pa rin mag-report sa mga eskwelahan tuwing Biyernes. Patuloy na susundin ng mga teaching personnel ang kanilang existing class schedules upang masiguro ang tuloy-tuloy na class at end-of-school year activities ng mga estudyante. Hataw Balita ngayon.
Nako, Bernard, sigurado na po ang oil price hike next week. Aantabayan na lang natin ang announcement ng DOE kung magkano. Naku, start na yan, Bernard. Oo nga, Tuesday, napapakapit na sa... yung diskusyon. Oh. Napapakapit na sa kanilang bulsa at wallet yung mga nagpapakarga ng gasolina. Kagabi nga, yun sa isang mga GC na kinabibilangan ko, yung mga kaibigan ko, sabi, nako, magpakarga na tayo, full tank na. Dahil malaki na yung idadagdag at may inaasahan pang daragdag. Opo. Pero mayroon din tayong gustong ibalita doon sa ating mga kababayan. Next Tuesday, start na rin ang distribution ng fuel subsidy. That's good news. Ani, magandang balita yan sa ating mga kababayan. Pero yun nga, ang sabi nila, sana wag magtagal. Kasi pag nagtagal ito, gaya ng nabanggit sa atin, kung naalala mo, Ani, nung transport sector na na-interview natin last week, ilang linggo lang itatagal o linggo lang itatagal nitong matatanggap nilang ayuda. While it's good, pero pag naging matagalan itong krisis dulot ng giyera, medyo tutukod talaga sila at mahihirapan. Okay. Talagang yun ang sinasabi nga ng ibang mga official natin na you will expect the worst scenario, the worst case, pero sana, let's pray na hindi po magtagal. At meron din tayong gusto ibalita na inaantabayaran rin natin magkano ang dagdag pasahe kasi syempre kasama rin po yan. Certified urgent din. Ito yung mga balita na abangan din ng ating mga kababayan. Ang panukalang pagbibigay ng kapangyarihan kay PBBM para suspindihin, bawasan yung excise tax. Kaya binabanggit natin ito, maraming measures na tinitingnan din yung gobyerno kung paano, anong gagawin para maibsan itong problemang ito na talaga naman, we did not create this problem. Ito ay pandaigdigang problema, kaya kanya-kanyang pag-iisip. Pero laging sinasabi natin na hindi lang tayo aasa sa ating pamahalaan, tayong mga mamamayan, we should do our part also. Tama yun, Ani. At tinaabangan nga ng mga kababayan natin itong sinasabing pagsuspinde ng excise tax sa petroleum products dahil malaki talaga yung may dudulot na ginhawa nito, sabi ng transport sector, kung ito ay maipatutupad dahil alam naman natin marami na yung nagpahayag na maapektuhan sila nitong taas ng petroleum products gaya ng mga nakaraan ng balita. Yung presyo ng bigas, posibleng tumaas ng 1 to 2 pesos per kilo, pinagpaunan na yon. Tapos yung pasahe, ang possible din na itaas ay 1 to 2 pesos sa minimum. Tapos yung nagsabi din to mga nagbabiyahe ng gulay, posibleng tumaas din. Kaya maraming magtataasan, ayaw naman nating sabihin mag-create ng panic sa mga kababayan. Pero sa isang nagbabudget, Ani, nag-anticipate ka na eh. Paano mo pagkakasyahin ngayon yung binabudget mo sa bigas, araw-araw, sa ulam, lalo na nagpapaaral ka pa ng anak, tapos halimbawa meron kang 3 anak, 5 kayo sa pamilya. Iniisip mo lahat yun pagka ikaw isang padre de pamilya o isang nanay ng tahanan. Kaya That's correct. pakiusap nila ay sana nga harinawa ay maaksyonan na itong hiling na suspension ng excise tax dahil sinasabing malaki nga ani yung maitutulong nito kahit papaano. Okay. Binabanggit yan ng ating mga kababayan. Marami rin mga naririnig tayo at nababasa natin na kailangan masuspend na yan. But tingnan din natin, di ba kanina may binabanggit si Senator Sherwin Gatchalian. Yung epekto naman yan doon sa mga social services at iba pang serbisyo. Yun kasi yung pinagkukunan. Napakalaki niyan. Ang pinag-usapan dito, bilyong piso ang mawawala. So ibig sabihin, maapektuhan yung social services kapag pinagpatuloy natin yan. So I think at this point, tinitimbang-timbang yan, inaaral kung ano yung nararapat. But hindi rin talaga dapat ma-set aside itong magiging burden para sa ating mga mamamayang Pilipino. So, mga kasambahay, magantabay lamang po kayo kung ano yung mga susunod na mangyayari. Sana ipagpatuloy natin ang pagdarasal na matigil na itong krisis diyan po sa Middle East. Oras natin sa buong kapuluan, 5:03 na po na umaga, Philippine Standard Time. Narito pa rin po ang radio mobile booth sa MCGI Charity Center na matatagpuan po dito sa Marikina City.
At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. National News. Mahigpit na pinapaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang lahat ng ating mga kababayan na overseas Filipino workers sa Middle East na sumangguni lamang sa mga Philippine Embassy, Migrant Workers Office at local authorities sa kanilang host country para sa anumang abiso at tamang impormasyon kaugnay sa kasalukuyang tensyon sa rehiyon. Paalala ng mga otoridad sa mga OFW, huwag basta maniniwala o magpapakalat ng anumang mga hindi beripikadong impormasyon sa social media na maaaring magdulot ng panic o pangamba sa ating mga kababayan. Payo pa ng DMW, sundin lamang ang abiso ng mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. Patuloy rin silang pinag-iingat at pinayuhan na maging alerto at iwasan ang mga lugar na may potensyal na panganib. Para sa mga mangangailangan naman ng agarang tulong, maaaring dumulog sa mga embahada at MWO. Hataw Balita ngayon. Muling umapila ang Department of Migrant Workers sa mga ship owner na iwasan ang paglalayag sa mga warlike operations areas upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga Filipino seafarer. Muling binigyang diin ni Secretary Hans Leo Kakdak ang panawagan matapos na tamaan ng projectiles ang 3 vessels sa Persian Gulf na mayroong sakay ng mga tripulanting Pilipino. Maswerteng nakaligtas sa insidente ang mga Pilipinong seaman. Batay sa monitoring ng DMW sa ngayon ay nananatiling ligtas at nasa maayos na kalagayan ang mahigit sa 7,000 mga Pilipinong tripulante sa kabila ng banta sa seguridad sa may Gulf region. Muli rin binigyang diin ng DMW na may karapatang tumanggi ang mga Pilipino seafarer na ma-deploy sa mga warlike areas, gaya na lamang sa Strait of Hormuz at Gulf of Oman. Hataw Balita ngayon. Nakipagpulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Philippine Airlines kasama ang mga welfare officers sa iba't ibang overseas post para pag-usapan ang planong chartered flights. Bahagi ito ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ng Pilipinas para sa mga kababayan nating OFWs na apektado ng sitwasyon sa Middle East. Samantala, isang kasunduan naman ang nilagdaan ng OWA at PAL na naglalayong palakasin ang koordinasyon at matiyak ang agarang paghahanda ng chartered flights para sa mga OFW na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Ayon sa OWA, isasagawa ang Saudi Arabia Manila chartered flight sa mga darating na araw. Hataw Balita ngayon. Personal na nagpaabot ng pakikiramay si Israeli President Isaac Herzog sa pagkamatay ng Pinay caregiver na si Mary Ann de Vera, bunsod ng giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Batay sa mga larawang ibinahagi ng Philippine Embassy in Israel, personal na nakipagkita si Israeli President Herzog kay Bernie Labarias, ang asawa ng nasawing Pinay caregiver na si Mary Ann de Vera, na nasawi sa isang missile attack. Labis ring nagpasalamat ang Israeli President sa Filipino community doon sa kanilang dedikasyon at kontribusyon sa Israeli society, lalo na sa gitna ng nangyayaring tensyon ngayon. Tiniyak ni President Herzog sa asawa ni Mary Ann ang pagkakaloob ng immediate financial assistance at buwan ng sahod mula sa State National Insurance System sa ilalim ng Israel Compensation Program para sa mga biktima ng giyera. Hataw Balita ngayon. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng pagkakaisa sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na gagawin ng gobyerno ang lahat para matiyak ang kapayapaan sa bansa. May hataw na balita si Nel Maribohok.
Humaharap ngayon ang mundo sa seryosong hamon at kawalan ng kasiguraduhan. Ito ang isa sa sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitipon ng Muslim leaders at community members sa Malacanang kahapon. Ayon sa Pangulo, tinutugunan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng gulo sa gitnang silangan. Nagpahayag rin ng pagkabahala si PBBM sa bilang ng mga namamatay sa gyera. Many of us, if not all, follow the recent developments closely. These events prompt us to reflect and to respond on their possible effects, not only on the international community, but more importantly on our own people, our economy, and the everyday lives of our families. We are likewise saddened and concerned on the rising human cost. Sa pagtitipon, muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang suporta ng kanyang administrasyon para sa kapayapaan at pag-unlad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. As previously and numerously mentioned before, this administration remains fully supported of creating a people-centered governance system in the Bangsamoro region. Our work is not yet done. We remain steadfast that we will ensure the promise of peace translates into real opportunities for the Bangsamoro people and for all Filipinos. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paglalakbay tungo sa kapayapaan at makabuluhang sariling pamamahala ay nangangailangan ng pasensya, dialogo at kahandaang isulong ang pagkakasundo. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y walang ginagawang paghahanda ang administrasyon sa krisis sa Middle East. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na matagal nang may babala tungkol sa posibleng digmaan mula pa noong 2022, batay sa mga impormasyon mula sa ilang observers at foreign governments. Sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, dapat linawin kung anong buwan noong 2022 ang tinutukoy ng Vice Presidente dahil maaari umano itong panahon pa ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Castro, kung may alam si VP Sara tungkol sa naturang banta noong panahong nangangampanya pa sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang unit team, dapat ay naiparating niya ito sa Pangulo at sa mga otoridad. Giit ang palasyo, tungkulin ng isang opisyal ng pamahalaan na ibahagi ang anumang impormasyong makatutulong sa paghahanda ng bansa sa mga krisis. Binigyang diin pa ni Castro na kung hindi ito naipalam ng Vice Presidente, maaari itong maituring na paglabag sa tiwala ng publiko. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. Good morning, Nina. Global News. Stay nyo dyan sa Pilipinas, Annie and Bernard. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Patuloy na nakakaapekto sa global supply ng langis ang nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Ayon sa International Energy Agency o IEA, ito na ang pinakamalaking disruption sa supply ng langis na naitala sa kasaysayan ng global oil market. May hataw na balita si Joan Nano. Kinumpirma ng International Energy Agency o IEA na ang digmaan na nagaganap ngayon sa Middle East ay nagresulta na ng pinakamalaking disruption o pagkaputol sa supply ng langis sa kasaysayan ng global oil market. Ayon sa pinakabagong ulat ng IEA, umaabot na sa higit 8 milyong bariles ng langis kada araw ang nabawas sa produksyon dulot ng tensyon sa gitnang silangan.
Dagdag pa dito ang halos 2 milyong bariles ng iba pang petroleum products na hindi na naipoproduce dahil sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon. Nagsimula ang krisis matapos ang mga pag-atake ng United States at Israel sa Iran noong February 28 na ginantihan naman ng Tehran at nagpaigting ng labanan sa Gulf region. Isa sa mga pinakamalaking apektado ay ang Strait of Hormuz, na isa sa mahalagang daluyan ng langis sa mundo kung saan dumadaan ng halos 20% ng global oil supply. Dahil sa mga pag-atake at banta sa seguridad ng mga barko, halos napahinto na ang pagdaloy ng langis sa nasabing ruta. Ayon sa IEA, mas mababa sa 10% ng normal na dami ng mga barko ang kasalukuyang nakadadaan sa Strait of Hormuz. Bukod sa langis, naapektuhan na rin ng gyera ang supply ng pataba o fertilizer na mahalaga sa produksyon ng pagkain. Halos 1/3 ng fertilizer na dinadaan sa dagat ay nagmumula sa Gulf of region. Kaya naman nang maputol ang ruta na dinadaanan nito, ay tumaas din ang presyo ng pataba sa global market. Nagbabala ang United Nations na posibleng malubhang maapektuhan ng digmaan ng food security sa mundo, lalo na sa mga developing countries na umaasa sa mga imported fertilizer para sa kanilang agrikultura. Upang mabawasan ang epekto ng krisis, nagkasundo na ang 32 bansa na kasapi ng IEA na maglabas ng 400 million barrels ng langis mula sa kanilang emergency reserves. Ito na ang pinakamalaking sabay-sabay na paglalabas ng oil reserves sa kasaysayan ng ahensya. Gayunman, ayon sa IEA, bagamat makakatulong ito para pansamantalang ma-stabilize ang supply, hindi pa rin ito sapat kung hindi agad matatapos ang digmaan sa Middle East. Joan Nano humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ni U.S. Energy Secretary Chris Wright na hindi pa handa ang United States Navy na mag-escort ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag nito, nakatuon pa sa ngayon ang military force ng Estados Unidos sa operasyon na layong wasakin ang mga military facility ng Iran. Gayunman, posibleng maisagawa ang escort operations bago matapos ang buwan kapag handa na ang mga kinakailangang military asset. Ang pahayag ay kasunod ng kumalat na maling impormasyon na nag-escort ang Navy ng tanker sa Strait of Hormuz. Hataw Balita ngayon. Hindi naniniwala si U.S. Energy Secretary Chris Wright na aabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis sa kabila ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ito ay kahit nananatiling nakahinto ang mga oil tankers sa Strait of Hormuz at patuloy ang digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Kahapon, nagbabala ang opisyal ng militar ng Iran na si Ebrahim Zolfaghari na maaaring sumipa sa $200 ang presyo ng langis kung patuloy na lalala ang kaguluhan sa rehiyon. Sa kasalukuyan, tumaas ng halos 6% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos maapektuhan ang supply ng krudo mula sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang mga otoridad sa Iran laban sa mga mamamayan nitong sasali sa mga kilos protesta laban sa pamahalaan. Ito ay kasunod ng panawagan mula sa Israel at Estados Unidos sa mga Iranian na kumilos para patalsikin ang rehimen sa bansa. Si Jenny Rico, humahataw. Nagbabala ang pamahalaan ng Iran na ituturing na kaaway ng Estado ang sinumang sasali sa mga protesta na udyok ng kanilang mga kaaway. Ayon sa mga ulat, pinahigpit na ang mga seguridad sa mga lungsod at naglagay ng mga checkpoints sa mga kalsada. Patuloy ding binabantayan ng mga puwersa ng pamahalaan ang posibleng pagtitipon ng mga napoprotesta. رسما اعلام کردم همین جمله اعلام میکنم که اگر کسی به خواست دشمن بیاد اون رو ما معترض غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم، برخورد میکنیم که با دشمن میکنیم. همه بچهای ما دست به ما. Una nang nanawagan si US President Donald Trump sa mga mamamayan ng Iran na manindigan laban sa pamahalaan. Bombs will be dropping everywhere.
When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Hinikayat din ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga Iranian na samantalahin ang sitwasyon. و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید. این فرصتی است که فقط یه بار در هر نسل پیش میاد. دست روی دست نگذارید. چون به زودی لحظه شما فرا خواهد رسید. لحظه‌ای که باید به خیابون‌ها بیایید با حضور میلیونیتون به خیابون‌ها بیایید تا کار رو تمام کنید. تا رژیم وحشتی را که زندگیتون رو تلخ کرده سرنگون کنید. Kasabay nito, nanawagan ng exiled Iranian figure na si Reza Pahlavi, anak ng huling Shah ng Iran, na magkaisa ang mga mamamayan laban sa kasalukuyang pamahalaan. از شما می‌خواهم که در اسرع وقت لوازم لازم رو تهیه بکنید و به خاطر امنیت خودتون خیابان‌ها را ترک بکنید و در منازلتون بمانید. همچنان دست به اعتصاب بزنید و سر کار نروید. برای نشان دادن اتحاد خودتان شعارهای شبانه را ادامه دهید. Sa kabila ng mga pag-atake mula sa Israel at Amerika, nagpapatuloy din ng ilang kilos protesta sa Tehran. Ilan sa mga ito ay nananawagan ng pagwawakas ng digmaan habang ang ilan ay nagpapakita ng suporta sa bagong lider ng bansa. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng pahayag sa unang pagkakataon ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei matapos siyang maitalaga bilang kapalit ng kanyang amang si Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa pag-atake ng United States at Israel. Sa kanyang mensahe, nangako ang nakababatang Khamenei na ipagpapatuloy ng Iran ang paglaban sa mga kaaway at hindi umano palalampasin ang pagkamatay ng mga Iranian sa digmaan. May hataw na balita si Kath Carriedo. Nangako ng paghihiganti ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei sa kanyang unang pahayag matapos maluklok sa kapangyarihan. Ayon sa mensaheng binasa sa state television ng Iran, hindi umano titigil ang bansa hanggang hindi na ipaghihiganti ang mga nasawi sa mga pag-atake ng United States at Israel. Ipinahayag din ni Khamenei na patuloy na ipagtatanggol ng Iran ang sarili at handa itong harapin ng mga susunod pang hamon sa digmaan. Nagpasalamat din siya sa military ng Iran na ani ay nagpapatatag sa bansa sa gitna ng mga pag-atake. Ayon kay Khamenei, malaking papel ang ginagampanan ng mga sundalo sa pagpigil na mapasailalim o bahati ang Iran habang patuloy na pinupuntirya ng mga pag-atake ang bansa. Kasabay nito, nanawagan din siya ng pagkakaisa sa mga mamamayan ng Iran. Binigyang diin niya na sa gitna ng digmaan at pressure mula sa ibang bansa, kailangang magkaisa ang mga Iranian upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Isa sa mga pinakamahalagang binanggit sa kanyang pahayag ay ang pagpapatuloy ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon kay Khamenei, dapat umanong manatiling sarado ang nasabing mahalagang daluyan ng langis bilang paraan upang bigyan ng sanction ang mga kaaway ng Iran. Nagbabala rin si Khamenei na dapat isara ang mga base militar ng United States sa rehiyon at kung hindi ay posibleng targetin ang mga ito ng Iran. Kasunod ito ng patuloy na pagtindi ng labanan sa Middle East kung saan nagpapalitan ng pag-atake ang Iran at ang magkakamping puwersa ng United States at Israel. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Alinsunod sa kasunduan ng mga bansa sa International Energy Agency, maglalabas na rin ng imbak na langis ang bansang New Zealand. Ito ay upang mabalanse ang presyo ng produktong petrolyo sa global market kasunod ng gyera sa Middle East. May humahataw na balita si Early Briones. Obligadong maglabas ng supply ng nakatagong langis ang bansang New Zealand bilang bahagi nito sa napagkasunduan ng mga kasaping bansa ng International Energy Agency o IEA. Ayon kay New Zealand Associate Energy Minister Shane Jones, pansamantala muna nilang iterminate ang tickets o kontrata sa ibang bansa upang mailabas sa local market ang oil reserve. Ayon sa opisyal, sa ngayon ay walang nararamdamang epekto sa supply chain ng New Zealand ang nangyayaring gulo sa gitnang silangan.
Nananatili rin aniyang matatagang fuel supply ng bansa. Samantala, tiniyak naman ni Jones na kung tatagal ang krisis sa langis, ay may nakahanda namang legal powers ang New Zealand government upang magpatupad ng kaukulang hakbang. Umaasa rin ito na hindi mauulit ang nangyari noong dekada 70 na kinailangang magsagawa ng fuel rationing, weekend bans at carless days dahil sa krisis sa langis. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Magandang araw po. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, eksakto 5:30 na po ng umaga. Inalis na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary ng Department of Tourism si Cristina Frasco. Gayunman, inilipat ni PBBM sa bagong posisyon si Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities ayon sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bahagi ng bagong trabaho ni Frasco ang maging advisor ng Pangulo kung papaano lalo pang mapapatibay at mapapalakas ang implementasyon ng mga polisiya at initiatives ng pamahalaan laban sa epekto ng climate change. Samantala, pansamantala namang itinalaga bilang officer in charge ng DOT si Tourism Undersecretary Verna Buensuceso. Nagpahayag naman ng kanyang appreciation si PBBM sa naging pamumuno ni Frasco bilang kalihim ng DOT at tiwalang magpapatuloy ang kanyang magandang performance sa bagong posisyon. Kamakailan ay naging controversial si Secretary Frasco dahil sa mga tourism materials kung saan prominente ang kanyang imahe. Kalaunan ay ipinag-utos naman nito ang pag-aalis ng lahat ng nasabing tourism materials. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, humarap na sa National Bureau of Investigation ang 16 sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps na umano'y bagman ng dating kongresistang si Zaldico matapos silang padalhan ng sabina. Sa kanilang pagdalo sa NBI, pangunahing inalam at bineripika ng mga investigador ang kanilang pagkakakilanlan, kabilang ang pangalan, address at personal na detalye. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod, nilinaw umano ng NBI na hindi sila itinuturing na suspect kundi maaring maging potential witnesses sa isinasagawang investigasyon. Meron po kaming very productive na exercise kanina. So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Gayunpaman, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon ay persons of interest pa lamang ang mga ito habang sinusuri pa ang kanilang posibleng partisipasyon sa kaso. Pero yung sinasabi na hindi sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, they are persons of interest. Kung ano yung mga participation nila. Yun na nga basically yung ginagawa natin. At salamat naman, nag-cooperate sila sa investigasyon na to, dumating sila. Hiniling din ng NBI na magsumite ang bawat isa ng hiwalay na sinumpang salaysay batay sa kanilang personal na recollection dahil nagkaroon ng deadlock sa paglilinaw sa kanilang joint affidavit. Inaasang muling aharap ang mga ito sa NBI sa March 17 upang isumite ang kani-kanilang salaysay at karagdagang ebidensya. Hataw Balita ngayon. Hindi nababahala si Attorney Levy Baligod at ang mga kliyente nito na nagpakilala mga dating miyembro ng Philippine Marines na nakatatanggap umano ng banta sa kanilang buhay. Ito'y kasunod ng umano'y harassment na naranasan ng 3 nilang kasamahan. Samantala, posibleng imungkahi ng National Bureau of Investigation na magpapalit ng abogado ang mga dating sundalo dahil kasama rin sa iniimbestigahan si Attorney Baligod.
Si Benedict Samson, humahataw. Inaasahan na ni na Atty. Levy Baligod at ng kanyang mga kliyente na 18 nagpakilalang ex-Marines ang makatanggap ng banta sa kanilang buhay dahil sa ginawa nilang paglantad at pagsiwalat ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Atty. Baligod, hindi sila nababahala sa mga pananakot. Kaya naman nating i-handle yan. Merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Ganun pa man, ayon sa National Bureau of Investigation, dapat maipagbigay alam sa mga otoridad ang mga natatanggap nilang banta. Wala pong nabanggit na gano'n. And again, I'm offering the services of NBI kung mayroong mga threat na ganyan. We are willing to understand. Lalo na po kami na nag-iimbestiga, mahirap po na magkaroon po ng ganyang usapin dahil somehow sagutin po namin yan ng aming pong ahensya. Samantala, nais namang irekomenda ng NBI sa kampo ng 18 ex-Marines na kumuha ng bagong abogado. Ayon kay NBI Director Matibag, ito ay dahil kasama sa investigasyon nila si Atty. Levy Baligod. Pagaman maaari pa ring samahan ni Baligod ang mga dating sundalo bilang kanilang legal counsel, maglalagay ang NBI ng limitasyon sa kanyang partisipasyon sa investigasyon. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this kasi si Atty. Baligod is also subject of this inquiry. Dapat iba. Pero we will exercise leniency also kung yung 18 siya yung lawyer, yan doon. Pero when we ask question, just personal recollection niya. Samantala, pinabulaanan naman ni Atty. Baligod ang sinabi ng NBI na walang tumutugmang record sa pahayag nila na pagbibigay umano ng pera kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni Baligod na mali ang time frame na sinuri ng ahensya kaugnay ng air taxi na sinakyan ng isang ex-Marine at Tisaldico sa pagdi-deliver umano ng pera sa bahay ni PBBM sa Ilocos Norte. Kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. Paliwanag naman ng NBI, walang nakasaad na tiyak na petsa sa joint affidavit ng mga nagrereklamo. Kaya po kami nag-iimbestiga dahil yung pong joint affidavit, walang sinasabing mga eksaktong date. Sa paragraph 44 po yun nung claim nila. Wala pong nilagay doon na 2022 pumunta. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. May sagot ang Office of the Ombudsman sa naging pahayag kahapon ni Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng investigasyong ginagawa sa 18 nagpakilalang miyembro ng Marines. Laman ang pahayag ni Topacio na harassment umano ang pakay sa iba't ibang investigasyon sa mga naturang individual. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ang naging pahayag kahapon ni Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng mga isinasagawang aksyon ng mga otoridad sa 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ang National Bureau of Investigation o NBI ng investigasyon sa grupo. Habang humihingi naman ang Office of the Ombudsman ng tigigisang salaysay mula sa bawat ex-Marine at hindi iisang joint affidavit lamang na isinumite ng kanilang abogado. Para kay Attorney Ferdinand Topacio, tumatay yung legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor na tumutulong sa grupo, hindi na kailangan ang bukod na investigasyon ng Ombudsman. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Ngunit sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, tinanong nito kung paano naging harassment ang pagbibigay nila ng oportunidad na ayusin ang isinumiting salaysay sa kanila. Sa nauna nitong paliwanag, maaaring totoo ang mga nilalaman ng una nang ibinigay sa kanilang joint affidavit. Ngunit mas mapapatibay anya ang kredibilidad ng mga aligasyon kung ang bawat isa ay maglalahad ng mga pangyayari mula sa kani-kanilang perspektibo. Matatanda ang laman ng joint affidavit ang pagsisiwalat ng umano'y pagdi-deliver nila ng mali-malitang pera sa iba't ibang politiko. Galing umano ang mga ito sa kickbacks ng flood control project ng pamahalaan.
na nangyari noong nagtrabaho sila bilang security aide ni former congressman at ngayon pugante na si Zaldico. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Nananawagan ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga taga-suporta na ipakita ang kanilang pagmamahal at suporta sa dating Pangulo sa mapayapa at legal na paraan. Ito'y kasabay ng anibersaryo ng pagkakadala kay Duterte sa ICC sa The Hague at bago ang kanyang ika-81 kaarawan sa March 28. Sa pahayag ng Lead Defense Counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, tiniyak nitong natatanggap at naipapaabot sa dating Pangulo ang mga mensahe ng pagsuporta mula sa publiko. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war ng kanyang administrasyon. Naghihintay naman ngayon ang dating Pangulo sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung itutuloy sa full trial ang kaso na inasahang ilalabas bago matapos ang Abril ngayong taon. Hataw Balita Ngayon. Isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Commission on Higher Education o CHED at ng Land Bank of the Philippines ang naisakatuparan kung saan hindi na voucher kundi ATM card na ang gagamitin ng mga scholar sa pagkuha ng kanilang cash allowance. Si Nestor Torres, humahataw. Pumirma sa isang kasunduan ang Commission on Higher Education, ang Land Bank of the Philippines, kung saan gagawin ng ATM cards ang gagawing pagre-release ng allowance sa mga scholars sa kolehiyo imbis na voucher. Ayon kay CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis, umaabot sa 37 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa mga scholars sa mga kolehiyo at universidad ngayong taon, na umaabot na nasa 2 milyong mag-aaral. Kung dati ay voucher system ang gamit sa pagkuha ng subsidy, ngayon ay digitalized na ito sa pamamagitan ng ATM cards na ipagkakaloob ng Land Bank of the Philippines. So ngayon sa CHED, dinedevelop namin because we have already the centralized source of data namin for the tertiary education subsidy na siya yung pinakamalaki talaga. The data comes from DSWD. Kailangan natin sagipin ito. We are prioritizing this for the ATM para po lahat sila. Now, I am only talking of the incoming freshman students, which is about 357,000. There are existing number of scholars. If I'm not mistaken, about 800,000 students who are recipient of all of this from second year, third year, and fourth year. Upang makakuha ng ATM, kinakailangan nakabilang ang isang estudyante sa listahan ng mga nakapasang scholar sa mga state colleges and universities at aprobado ng CHED. So in fact, that's really all about basic, we offer basic deposit accounts, deposit products with an ATM that allows them mobile banking access. So everything is digital and physical at the same time. They have access to the branches. And so what we intend to do is really ensure that the students and the faculty are all part of the financial banking system. May validation po sa eskwelahan. Kasi kami yung may listahan ng scholar. So, kadalasan po yan, kasi di ba may Unifast din tayo, then itong tulong-dulong. So may mga pangalan po ng mga bata. So, magbigay ng directive ang CHED, then bibigyan po namin sila ng listahan. Ngayon po ay automatic, ma-validate yung pangalan ng bata na siya is beneficiary ng scholarship, then it will go directly to the account ng mga bata. Target na simula ng CHED at Land Bank ang pag-ship ng ATM cards para sa mga allowance ng mga scholar sa darating na semester. Ayon naman kay Mr. Boyet Elbatang, ang presidente ng Isabela University, malaking tulong ito sa mga college students, maging sa mismong paaralan para mas mapapadali na ang pagkuha ng kanilang mga allowance.
Usually, ang proseso natin at the Commission on Higher Education Central Office would usually identify kung ilang slots by state universities and colleges. And aside from enjoying the free higher education, free tuition fee, ito ay makatutulong sa ating mga estudyante, lalo na't mga kapuspalad na mga estudyante ng state universities and colleges. So, ida-download po yan ng Commission on Higher Education sa mga state universities and colleges through ATM ng mga estudyante ng state universities and colleges. Ayon sa CHED, ang bawat scholar sa tertiary education ay tumatanggap ng subsidiya na nagkakahalaga ng 10,000 pesos bawat semester o katumbas ng 20,000 pesos sa loob ng isang taon. Habang ang mga benepisyaryo naman ng tulong-dunong program ay tumatanggap ng 7,500 pesos kada semester o 15,000 pesos kada taon. Merong ding iginagawad na Presidential Merit Scholar na nagbibigay ng mas malaking subsidy para sa mga mag-aaral mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa pagpasok ng kolehiyo, posibleng mas malaki pa ang matatanggap na tulong ng mga estudyante. Depende sa paaralan at kursong kanilang kinuha. But itong Presidential Merit Scholarship ay medyo mataas. This is because we call at CHED the AAA Scholarship Program. We target only the top 1 to 5% graduating class in senior high school. And another qualification is that they should choose the 10 major programs identified by EDCOM2 na mahirap i-fill in. This includes education, engineering, health sciences, digital programs, AI, agriculture and fishery. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Ipinasara na kahapon ng Department of Migrant Workers ang isang Korean Language Training Center sa Daum, Mabalacat, Pampanga dahil sa umano'y illegal recruitment. Napag-alaman ng DMW na ang trabaho sa Korea Language Center ay nag-ooperate bilang isang recruitment agency, bagaman wala itong lisensya. Sinasabing pinangangakuan ng mga ito ang kanilang mga biktima ng siguradong trabaho sa South Korea sa pamamagitan umano ng work and study program. Ginagamit rin ito ang government-to-government hiring programs ng DMW para makapanghikayat ng mga magtatrabaho bilang housekeeping at caregiver na may buwan ng sahod na aabot sa nasa 80 hanggang 100,000 pesos kapalit ng pagbabayad ng 150 pesos na recruitment fees. Ipinasara na ang nasabing Language Training Center habang naharap sa kaso ang mga nasa likod ng iligal na operasyon nito. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng listahan ang Securities and Exchange Commission ng mga unauthorized o hindi lehitimong mga online lending platform na nag-ooperate sa bansa. Sa advisory na ipinost ng SEC sa kanilang official Facebook page, sinabi nito na ang mga sumusunod na online lending platforms ay hindi pinapahintulutan na mag-alok, mag-process o magbigay ng anumang lending services. Sa Google Play Store, ilan sa mga unauthorized online lending platform ang Sophie Loan, Masaya Cash, Napaka, Tala, Peso Funny, Money Access, Cash Ease at Pesomate. Habang sa Apple Store naman, pinagbabawalan ang online lending app na Mocha Mocha, Atome Loan, Mabilis Credit, B-Pera, Tala Peso at marami pang iba. Para makita ang kompletong listahan ng mga hindi otorisadong online lending platforms, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng Securities and Exchange Commission. Hinihikayat ng SEC ang publiko na i-report ang anumang illegal na online lending platform sa pamamagitan ng kanilang hotline 14732 o magpadala ng mensahe sa kanilang i-message portal o official website na www.sec.gov.ph.
Hataw Balita ngayon. Nakatakdang magsagawa ng ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea ang Atin Ito Coalition sa Abril. Sa ilalim ng temang Balik Pag-asa, dadalhin ng grupo ang mga kalahok sa Pag-asa Island kung saan naninirahan ang mahigit 500 Pilipino. Ayon kay Rafaela David, layunin ng misyon na maghatid ng tulong tulad ng pagkain at fuel assistance sa mga mangingisda na apektado ng mataas na presyo ng langis. Kasama rin sa layunin ng misyon ang pagpapalakas ng presensya ng mga sibilyang Pilipino sa lugar bilang tugon sa patuloy na tensyon sa South China Sea. Basta ang klaro sa atin, sa dulo, dapat mission success tayo. Ano man ang gawin ng China, we will react and prepare proactively so that we make sure that the supplies needed by the fisherfolk and communities of Pag-asa ay makarating. Regional News. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, posibleng maapektuhan ang supply ng mga highland vegetables sa merkado kung magpapasya ang ilang magsasaka na huwag munang anihin ang kanilang mga pananim dahil sa mababang presyo ng gulay sa trading posts sa kabila ng mataas na gastos sa pagbiyahe nito. Si Grace Doctolero, humahataw. Hamon ngayon sa mga magsasaka sa Benguet ang mataas na gasto sa pagbiyahe ng mga gulay mula sa mga bukirin papunta sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Ayon sa mga magsasaka at mga opisyal sa trading post, may ilang magsasaka ang nagdadalawang isip na anihin ang kanilang mga pananim dahil posibleng malugi lamang sila. Mula sa mga lugar tulad ng Kibungan, Bugyas at ilang bahagi ng Mountain Province ay dinadala pa ang mga gulay mula sa malalayong bukirin na kadalasang dumaraan sa rough road bago maikarga sa mga sasakyan papunta sa trading post. Dahil dito, posibleng umaabot na sa 5 hanggang 7 piso o higit pa ang gasto sa pagbiyahe ng gulay kada kilo. Samantala, mababa naman ang presyo ng ilang gulay sa merkado. Halimbawa na lamang ang sayote na umaabot lamang sa 7 hanggang 8 piso ang presyo kada kilo. Talagang yung mga iba, kaysa yung magsapalaran ka, lalo yung mga walang sasakyan, hayaan mo na sa garden na mabulok na lang doon. Ano, pag mura ang gulay na, gaya ng sinabi ko kanina na mas mahal pa yung pamasahe, hindi na sila mag-harvest talaga. Yung mga iba lang sa pararan. Kasi hindi mo din alam kung pagdating mo dito mabibinta ng mahal. Dahil sa sitwasyong ito, may mga magsasaka na nagdadalawang isip kung itutuloy pa ba ang pag-aani ng kanilang mga tanim o hahayaan na lamang ang mga ito sa bukid. Kapag nangyari ito, posibleng maapektuhan ang supply ng mga highland vegetables na karaniwang nagmumula sa Cordillera at dinadala sa iba't ibang pamilihan sa bansa. Sana naman, tingnan naman nila kung anong maitulong nila sa farmer na yung direct to the farmers, hindi yung dadaan pa sa gobyerno kasi tatagal na yun. O kaya may gagawin silang barang kadiwa na doon sana ibibinta yung gulay na yung mahal naman para naman gasto man lang nila ay babalik para may pangkapital ulit. Nauna nang inanunsyo ng Toll Regulatory Board ang planong pagbibigay ng toll discount sa mga bus at truck na may dalang essential goods upang ibsan ang epekto ng big-time oil price hike. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Daang-daang dikya na kulay rosas at halos kasing laki ng plato ang napadpad sa baybayin sa Taytay, Palawan noong Miyerkules ng umaga. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito ay tinatawag na jellyfish bleaching, isang natural phenomenon tuwing tag-init. Posible nila itong natangay sa baybayin ng malakas na agos ng tubig at hangin. Payo ng BIPAR sa mga residente sa lugar na iwasang hawakan ang mga ito dahil may mga uri ng dikya na mapanganib kapag nadidikit sa balat ng tao. Weather News.
Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, March 13, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw, March 13, 2026. Meron pa rin po tayong binabantayan na bagyo at ito po'y nasa labas ng ating area of responsibility. Ito si Tropical Depression Nuri at ito po'y nasa layong 1,580 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon nga po, hindi na po natin ito inaasa na papasok pa ng PAR at hindi na po ito nagdadala ng mga epekto sa ating bansa. Samantala, umiihi po ang ating amihan kaya't magiging malamig po yung ating panahon ngayong araw at sa susunod pa na mga araw. Inaasahan nga po natin itong amihan ay nakakaapekto naman sa may malaking bahagi ng Luzon and sa may Visayas. Kaya ngayong araw, inaasahan po natin dulot nitong amihan, posible pong magkaranas ng mga maulap na panahon at may hihinang pag-ulan yung ating mga kababayan dito po sa may Cagayan Valley at pati na rin po sa may Cordillera Administrative Region sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province and Ifugao, maging dito po sa may Aurora, Quezon, and pati na rin po sa may Camarines Norte, Camarines Sur, at sa may Catanduanes. Aside po doon, for the rest of Luzon, kasama na po ang Metro Manila, ay maaliwalas naman po yung ating panahon, although may chance lamang po tayo ng mga isolated light rains. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Sa mga aakyat sa Baguio, mababa nga po ang ating temperatura, magiging malamig. 13 to 21 degrees Celsius sa Maylawag, 20 to 31 degrees Celsius, Tuguegarao 19 to 28. Dito naman sa Metro Manila, 20 to 30 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 29 at sa may Legazpi naman 24 to 30 degrees Celsius. Dumako tayo dito sa may Palawan, Visayas at sa may Mindanao. Yung ating amihan po ay nag-e-extend hanggang dito po sa may Visayas and sa may northern parts ng Mindanao. So asahan nga po natin, generally maaliwalas po yung ating panahon liban sa mga isolated light rains. But for the rest of Mindanao ay inaasahan po natin magiging maganda naman din ang ating panahon, although may chance naman po tayo ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dulot naman ng mga thunderstorms. Para po sa agwat ng temperatura dito sa may Iloilo, Cebu, Tacloban at sa may Cagayan de Oro, expect po natin between 24 to 31 degrees Celsius. But matataas naman po yung ating temperatura sa may Zamboanga, 25 to 33 at sa may Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa may Palawan naman, 25 to 32 sa Puerto Princesa at 26 to 31 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. At dahil nga po malakas yung ating amihan ngayon, matataas din po yung ating mga pag-alon. Kaya't meron po tayong nakataas na gale warning dito po sa may seaboards ng Northern Luzon. Bawal pong pumalaot yung ating mga kababayan dyan. At para naman po sa ating heat index, ito po yung mga nakalap natin na datos o yung computed ni heat index kahapon. So dito sa Metro Manila, ang heat index po natin ay 33 to 34 degrees Celsius. At ang highest naman natin na heat index ay 37 degrees Celsius na naitala dito sa may Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur, at dito rin po sa may Cotabato City, Maguindanao. So yung ganitong mga temperatura ay nasa extreme caution levels po. So kailangan mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. Para naman po sa ating forecast na heat index o damang init, ngayong araw sa Metro Manila mas mababa, 32 to 33 degrees Celsius. Ngunit nasa extreme caution category pa rin po yan. So especially po pagdating po ng noon time hanggang sa hapon, kailangan magdala po tayo ng mga payong panangga sa init at huwag po natin kalimutan na uminom ng tubig para iwas po sa heat stress. Pinakamatataas naman po na heat index, posible po ngayong araw, 37 degrees Celsius. Dito pa rin po sa may Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur, Cotabato City, Maguindanao, maging dito sa may Zamboanga City, Zamboanga del Sur. So extreme caution, ingat po sa ating mga kababayan. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat ngayong 6:05 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:06 p.m.
Idaraos na po bukas, March 14, ang special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Iyan ay upang maghalal ng papalit na kongresista dahil sa pagpanaw po ni dating Representative Romeo Acop Jr. ng December 20 ng nakaraang taon. At para pag-usapan ang mga paghahanda ng Commission on Elections para sa Idaraos bukas, makakausap natin this morning ang mismong chairman ng COMELEC. Walang iba kundi si Chairman George Erwin Garcia. Good morning po sa inyo, Chairman Garcia. Maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga, Ma'am Ani, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, this is my first question. Thank you very much, Chairman. Ito yung unang tanong namin. All set na po ba ang COMELEC para sa idaraos na special election bukas dito sa 2nd District na Antipolo? All systems na po, Ma'am Ani, ang ating halalan para bukas. At alam niyo po, noong nakarang araw, pinlansya natin kung may mga ilang panggusot. So far po, Ma'am Ani, wala tayong na-encounter na major problems or major issues. Maayos po at matiwasay naman yung naging paghanda at yung kampanyahan na nangyari mula po February 12 hanggang kahapon po, hanggang ngayon, siyempre, March 13. At therefore, inaasahan natin na magiging maayos din naman yung pagboto ng mga kababayan natin bukas dyan po sa ikalawang distrito ng Antipolo. Okay, Chairman George, ilan po ba ang mga botante dyan sa 2nd District ng Antipolo at ilan po ba ang voter turnout na inaasahan po ng COMELEC? Ma'am Ani, isa po sa pinakamalaki sa buong bansa ang distrito ng Antipolo, yung ikalawang distrito. Yan po ay may kabuuang botante na 252,763. Ibig sabihin, ganun kadami ang ina-expect nating boboto. At yan po ay 8 barangays na meron pong more or less 348 na presinto sa buong ikalawang distrito. Sa ating pong karanasan, pagka po special election o kaya mga plebisito, hindi ganun kataas ang bilang ng mga botanteng bumoboto. Although bukas po ay declared na walang pasok, a special non-working holiday sa ikalawang distrito ng Antipolo, kaya maaling mga 65 to 68% ang voters turnout na ina-expect natin. Sana mas mataas pa dyan, Ma'am Ani, ang maging resulta. Now, Chairman George, ilan po ba ang mga kandidato na kanilang pagpipilian sa kanilang pagboto bukas? At ano-ano po ba ang mga paalala o panuntunan ng COMELEC para sa mga boboto dito po sa special elections? Ma'am Ani, ang nag-file po ng Certificates of Candidacy ay 7, subalit may isa pong nag-withdraw na kandidato kung kaya 6 na lamang ang natitira. May mga kumalat na mga maling balita, fake news, or misinformation na meron daw na disqualify na isang kandidato pa. Hindi po yan makatotohanan. May nag-file ng kaso laban sa isang kandidato pero wala po kaming desisyon na tinatanggal o dinidisqualify yung isang kandidato na yan. So again, sa mga kababayan natin sa ikalawang distrito ng Antipolo, 6 pa rin po ang kanilang kandidato. Babara lang po dahil nga siyempre mamayang gabi magsisimula na yung ating tinatawag na liquor ban. Meron pa rin po tayong gun ban. At the same time ay yung pong pagbibigay ng mga mga sample ballots, yung mga pangangampanya pa ay bawal na ngayong araw na ito, Ma'am Ani. At siyempre, sa ating mga kababayan, total wala naman pong kakailanganin i-memorize at total isa lang ang kanilang iboboto at pipili lang sa 6. Hindi naman nila kinakailangan magdala na ng kodigo, wag na magdadala ng mga ballpen. Meron na rin naman tayo mga ballpen lahat dyan. At hindi naman po kailangan na magdala rin ng valid ID dahil basta nandun ang pangalan nyo sa listahan, kayo po ay makakaboto. Kung kaya nga lamang, mas magandang meron na rin tayo na nakahanda kung sakasakaling merong mag-question ng ating pagkakakilanlan o kung may nagsabing hindi naman daw tayo. Halimbawa, yung botante na yan. Okay. Chairman George, anong oras po ba magsisimula ang botohan? At anong oras din po magtatapos? Dapat po, Ma'am Ani, ay alas 7 yan ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang halalan po dito sa ikalawang distrito ng Antipolo ay manual na halalan. Hindi po ito automated election. Kaya alas 3 lamang ito matatapos. Kaya nga lamang, tayo po mula noong 2025 elections ay nagsagawa na ng tinatawag na early voting hours para sa ating mga nakatatanda, sa mga may kapansanan at mga nagdadalang tao. Kung kaya sila po exclusively ay pabobotohin natin mula alas 5 ng umaga
hanggang alas 7. Option lang po yan sa kanila kung sakaling sila'y maagang nagising o gustong pumunta ng maaga sa mga presinto. So 5 to 7 kanila po yan, pero yung regular na botante mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon lamang. Okay, Chairman George, yung po mga mananalong kandidato, kailan po ba yung target na proclamation nyo dito? Dahil ito po yung manual na halalan, Ma'am Ani, maaaring hindi po mangyari ang proklamasyon sa gabi bukas. Alam niyo po, hindi katulad ng automated election, ay wala pang isang oras. Alam na natin ang resulta at pwede na magproklama na kaagad. Inaasahan po natin ang proclamation ay maaaring mangyari kinabukasan. Ang pinaka-earliest niyan, mga alas 11 ng umaga hanggang mga alas 2 ng hapon naman ang pinaka-latest natin. So the next day pa po ang mangyayaring proklamasyon dahil alam niyo po kahit 8 barangays lamang sila, meron din po kasing mga barangays doon, Ma'am Ani, na malalayo. Hindi po yung katulad ng ibang barangays dito sa Metro Manila na magkakalapit lamang. Okay. On another note po, Chairman George, nag-issue na po ang COMELEC ng Energy Conservation Protocol. Tell us something about this. At ano po ba sa COMELEC? Ano ba yung ipatutupad na mga working arrangement dito sa 4-day work week, Chairman George? Ma'am Ani, sapagkat ang COMELEC po ay sadyang nasa rurok ng ating paghahanda para sa mga halalan. Medyo madami po tayong halalan ngayong 2026 kahit na ang eleksyon pa ng nasyonal ay sa 2028 mangyayari. Katulad nga po itong ating eleksyon para bukas dyan sa Antipolo. Meron po tayong Bangsamoro Parliamentary Election na maaaring mangyari ng September dahil yung batas po ay hindi pa, yung panukalang batas ay hindi pa nagiging batas sa kasalukuyan. Hinihintay pa rin po natin yan. At syempre pagkatapos po isang buwan lang noon, meron po tayong barangay and SK election. So ayaw po natin maunsyami naman yung ating pong paghahanda kung kaya talagang minarapat pa rin namin na 5 araw ang aming pong pasok. Kaya nga lamang bilang ating pong partisipasyon at pakikisama sa ating pong pamahalaan at sa ating bayan para makatipid naman, katulad halimbawa nga sa kuryente, pagpapatay ng mga aircon 2 oras bago matapos ang opisina, at siyempre yung mga hindi naman ginagamit na mga kwarto, opisina, ay dapat papatayin yung mga ilaw. At the same time, kung kakayanin yung carpooling, hindi namin papagamit yung mga ibang sasakyan ng komisyon kung hindi naman kailangan. At siyempre, pag may mga meeting, Ma'am Ani, hindi na po kailangang personal na pupunta. Pwede naman kung Zoom lang, yan na lang po yung gagawin. So at least po, yung mga payak na ganyang contribution sa aming palagay, kahit paano makakatulong upang maibsa naman yung ating problema sa enerhiya. Okay. At this point po, Chairman George, paalala lamang po sa mga boboto bukas para sa special elections diyan po sa 2nd District ng Antipolo. Maraming salamat, Ma'am Ani. Alam niyo po, lagi paulit-ulit natin sinasabi, ito pong halalan na ganito, huwag mamaliitin sapagkat ito po'y part ng ating demokrasya. Walang halalan, ay mawawalan po ang ating pong demokrasya at makakapamili ng panlider para sa ating bayan. Maaaring ito'y kongresista lamang, pero napaka-importante po dahil yan po yung representante natin sa ating kongreso. Huwag tayo magpapabili ng boto. Kinakailangan ang pagboto natin malaya, base sa puso, base sa ating konsyensya. Laging isasama ang Diyos pag tayo ay boboto at maglalagda at susulat sa ating mga balota. Maraming salamat, COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Keep safe po, Chairman. Maraming salamat po, Ma'am Ani. Mabuhay po. Hataw Balita ngayon. At para naman alamin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin, ihatid dyan sa atin ni Mikey Samson mula sa Comabena Market sa Taguig City. Live Report. Good morning, Mikey. Medyo malamig ang panahon ngayon. Gusto ko sanang humigop ng mainit na sabaw pero masustansya at puno ng gulay. Gusto ko magluto ng dinengdeng. Magkano ba ang presyohan ng gulay dyan sa Comabena Market? Good morning, Bernard! At good morning din sa ating mga kasabahay. Thank God it's Friday. At dahil nga Friday ngayon, kadalasan talaga ang mga sabaw na hinihigop na masustansya ay munggo. Pero bago yan, alamin muna natin ang mga presyo ng ating mga bilihin. Puntahan natin ang stall ni Mama Denise Naranjo sa Comabena Market. Alam mo po, Bernard, nakakatuwa dahil
ang market na ito ay napakalinis. At balita ko nga nung dati pa itong parte ng Makati ay 3 taon na magpakasunod na ang market na ito ay naideklara na isa sa pinakamalinis na market dito sa Makati, nung part pa ng Makati. At ngayon, kaya ayan ma'am. Ayan ma'am, hello po. Good morning ma'am. Good morning po. Ayan ma'am, tanong lang po namin sana, kamustahin lang po namin yung galaw ng presyo ng bilihin po natin ngayon, lalo na po pagdating sa gulay. Base po sa mga nakaraan na presyo, ito po ba ay tumaas o ito ba ay tumaas po yung gulay natin sa pagkakaan sa pagkakaan. Totoo po yan, no? Pag ano po kasi, no? Pag pa-transport, itong dahilan po yan. Kaya tumataas din yung ating mga bilihin. Dito po sa inyong panindama, ano po yung pakalitigit? Ayan, maraming salamat po Ma'am Denise. At dito po sa kanilang stall ay makikita po natin ang kanilang mga paninda, ang kanila pong toge. Ayan, toge sa mga nagdanais mag-toge ay 50 per kilo. Ang kalahati ay 25. Ang kanila pong patatas, may patatas dito sa ilalim. Patatas po nila ay 100 to 120 per kilo. Ang kanila naman pong labanos ay 120 per kilo. Ang kanila pong carrots ay 200 per kilo. Ang talong naman po nila ay 100. Ang munggo po, nagaya ng sinabi ko kanina na ating madalas kainin pag Friday ay 180 pesos. At ang ampalaya ay, ang ampalaya nila? Ang ampalaya po ay 140 per kilo. At ang daw ng ampalaya na pansahog din sa munggo. Ang kilo po niya, ay tali po niya ay 20 pesos. Isang tali ito. Yan, ang isang tali po nito ay 20 pesos. Ayan. At para naman sa iba po natin produkto, ang average po na presyo ng gulay, dito po sa Comavena Market, ang okra po ay 10 piso ang isang tali, ang pechay Tagalog ay 20 ang isang tali, ang sitaw ay 40 ang isang tali, ang kamatis ay 40 to 60, ang isang kilo, ang sibuyas ay 100 ang kilo, ang bawang ay 100 to 140 per kilo, ang kalabasa ay 60 per kilo, ang alugbati ay 10 per kilo, ang munggo beans, ayun, nasabi ko na kanina 180, ang malunggay ay 10 piso ang tali. Ang isda naman, ang tilapia ay 160 per kilo, ang bangus ay 280 per kilo, ang bisugo ay 520 per kilo, ang galunggong ay 380 per kilo, ang sapsap ay 400 per kilo, ang matambaka ay 380 per kilo, ang tulingan ay 380 per kilo. Sa manok naman po, ang leeg ay 160 per kilo, ang paa ay 160 per kilo, ang drumstick ay 250 per kilo, ang wings ay 250 per kilo, ang balon-balunan ay 260 per kilo, ang whole chicken ay 220 per kilo, ang breast ay 240 per kilo, ang atay ay 300 per kilo. Sa baboy naman po, ang kasim ay 340 per kilo, ang tubi ay 340 per kilo, ang pork chop ay 340 per kilo, ang ribs ay 330 per kilo, ang liempo ay 400 per kilo, ang pata ay 330 per kilo, ang lomo ay 400 per kilo, at ang atay ay 270 per kilo. Yan po muna ang update mula dito sa Comavena Market. Balik po sa inyo diyan sa studio. Maraming salamat Mikey Samson live mula sa Comavena Market dyan po sa Taguig City. Good morning and happy watching po sa Comembo Taguig Barangay Captain na si Barangay Captain Ambong Cleopas, kay Esther Olgina, Elsa Reyes, Ruby Reyes. At gayon din po, maraming salamat sa MCGI Mothers, Target Range, Nessie Gahoy, kay Joan Pasis, Pesimo, Bong Ongsod, Carmen Bonifacio. Maraming salamat po at good morning sa inyong lahat. Hataw Balita ngayon. Abiso sa mga commuter, walang biyahe ang linya ng MRT3 sa darating na April 2 hanggang April 5, bunsod ng long holiday. Kalinsabay nito ay isa sa ilalim rin sa annual maintenance ang buong linya ng tren para sa tuloy-tuloy at maayos ligtas na serbisyo sa mga sumasakay ng MRT3. Muling babalik ang normal na biyahe ng MRT3 pagsapit ng April 6 araw ng Lunes. Hataw Balita ngayon.
Idineklara ng Malacanang ang March 20 bilang regular holiday para sa observance ng Idil Fitr ng mga Muslim. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang holiday habang dumadalo sa isang event kasama ang mga leader at miyembro ng Muslim community sa Malacanang. Sinabi ng palasyo na kinikilala ng deklarasyon ang kahalagahan ng Idil Fitr at ang ambag ng mga Muslim na Pilipino sa bansa. Hataw Balita ngayon. Kinilala ang Ninoy Aquino International Airport bilang ikapito sa Best Airport and the World for Layover Food. Ito ay batay sa 2026 study ng United Kingdom-based Airport Parking and Hotels, isang respetadong travel authority at award-winning British Travel Awards. Mula sa 50 busiest airport sa buong mundo, base sa dining options, food prices, mga launch at overall passenger experience, nakapasok sa top 7 ang NAIA dahil sa diverse food scene na inaalok ng airport mula sa pinakabago nitong food hall at dining concept na itinayo at binuksan para lalo pang mapaganda ang airport experience ng mga pasahero. Very proud naman ng New NAIA Infra Corporation na nakamit na international recognition at nangakong pagbubutihin pa ang mga serbisyo at pasilidad sa NAIA. Wow! Congratulations naman! Ang ganda naman ito, Bernard. Magandang balita yan, Ani. Magandang balita yan para sa ating mga kababayan at also dun sa ating mga turista na dumadalaw dito sa ating bansa. Kasi, Ani, kung maaalala mo, no, bago yung improvement na yan sa NAIA, ay naging trending pa ito. Dahil nagkaroon ng issue dun sa mga upuan ng NAIA, di ba? May mga surot. Kaya nung mag-take over yung bagong management ay isa to sa kanilang inayos. Nilinis, dinagdag yung mga upuan at maayos naman talaga. Tapos isa din sa tinugon ng bagong ang management yung request ng mga biyahero na sana ay dumami naman daw yung mapagpipilian na makakainan dyan sa NAIA dahil sa dami ng pasahero na dumadaan dyan ay mas maganda ang nila kung may marami silang pagpipilian. And true enough naman, ang nakita natin, kinilala agad sa buong mundo yung naging improvement, Ani, pagdating nga dito sa ating paliparan. Tama ka doon. Ako'y natutuwa din. At syempre, yung international recognition ay talaga naman nakakatuwa. Hindi lang dito locally, kundi yung recognition galing sa ibang bansa. Maraming salamat po doon sa mga men and women behind that dahil napansin niyo po yung improvement, the food, yan po sa bagong NAIA. Ito po ang NAIA na bago. Pati mga pagkain, bago at masasarap. Congratulations. Men and women behind that, thank you very much. We are proud. At bago tayo magtapos sa ating balitaan ngayong umaga, narito po ang balitang aabangan ngayong araw ng Biyernes, March 13, 2026. Mga aabangang balita. Development sa isyu ng tensyon sa Middle East, tututukan. Hataw Balita ngayon. Forecast sa posibleng oil price adjustment sa susunod na linggo at update sa fuel subsidy distribution. Abangan! Hataw Balita ngayon. Resulta ng January 2026 labor force ng bansa ilalabas ng Philippine Statistics Authority. Hataw Balita ngayon. At Commission on Elections sa COMELEC all set na sa gagawing special election sa 2nd District ng Antipolo bukas. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, Versikulo 13 na nagsasabi, Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay.
At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Marso 2026. Oy, shoutout po pagbati sa lahat ng mga nanonood sa atin. Nakita ko si Ani, daming nanonood sa YouTube natin ngayon. Meron taga Taiwan, may taga Japan, may taga Australia, meron pa nag-shoutout mula sa Isabela, sa Palit, Pampanga, mga taga Caloocan. Shoutout po diyan din sa ating, syempre, diyan sa Charity Center sa Marikina. At gayon din diyan sa Medical Mission ngayon, diyan sa Kaibiga, Caloocan. Good morning po sa inyong lahat diyan sa MCGI Medical Mission diyan sa may Kaibiga, Caloocan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ako po si Bernard Dalis. Okay, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nanonood at tumututok dito sa Hataw Balita ngayon. And syempre, yung sa market, si Nanay Minda Sional, maraming salamat po, Judren and Ninos. Ayan. And of course, dito sa RMB, kasama natin dito, Alex Montesa, kasama si Jose Ibanez, si Paraon, Jobert Paraon, kasama syempre si Lito, yung ating pilot. At syempre, nandiyan sa studio. Unahin na natin ang ating EP, si Joan Nano. Maraming salamat, Joan. Sarah, maraming salamat. And of course, nariyan din po si Ernest at saka si Justine, kasama si Belinda Aquino. At syempre, nariyan si Carl, nariyan din si Ian and Races Aljan Lozano. Oh, yung mga taga-IT, thank you very much. Nariyan si Cardo, si Lauren, si Arian, yan, si Rap, si Jeremy at si Berniel. And of course, sino pa? Diyosa? Okay na daw. At syempre, doon naman sa mga kasama natin, si Luel, si Ronald, at saka syempre si Joy. Maraming salamat po doon sa mga nakalimutan. George Bardelos. Of course, Grace Casin and Victor Cosari at saka si Mon Hoxon. Mga taga-traffic, good morning po. Sabi ni Diyosa, tama na po. Ayan, sa halan ng lahat na bumubo ng UNTV News and Rescue. UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colubong, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. Happy weekend, everyone!